Ano po sigaw natin? Good news po mga kabisdak. Nako, ito na. Tuloy-tuloy na po ang pakikipaglaban ng maraming Pilipino at ng Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA. O ito na. Kanina nga ho ay nagkaroon ng issue dahil umano'y walang permit ang Iglesia ni Cristo sa nangyayaring sorpresang rally na biglang sumiklab po ngayon sa EDSA at kasalukuyan po ay dumadagsa pa rin ang maraming mga Pilipino. Nagkaroon na po ng permit ang Iglesia ni Cristo sa ginagawa po nilang rally. At hanggang bukas po ito, anak ng kagwang iyak ng mga bubunistang tangayista dito. Sigaw ng INC, We Are One. Senator Alan Peter Cayetano dumating din po sa Iglesia ni Cristo. Aba, merong ipinakitang damit. Ano kaya ho ito? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bago po natin pakinggan si Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang talumpati dyan sa nangyayaring rally sa EDSA na mukhang tuloy-tuloy po dito ang people wear pa. Kanina po kasi bago nagkaroon ng napakaraming mga rallyista, nagkagulatan po dyan sa EDSA at binato po ng issue ng mga kapulisan ang sorpresang rally ng mga kapatid nating mga iglesia na suporta kay Senador Marcolita. Wala daw manong permit. Ngayong hapon po ay nakasecure na po ng permit ang Iglesia ni Cristo. Patay ka bangag. Okay, binigyan po ng permit, no? Ito po, ng Quezon City, ang Iglesia ni Cristo. Ito yan, Dear Mr. Cordira, Min Eranio Cordira, ayan. This pertains, June 30 na kadit, ngayong araw po ito. This pertains to the request of the authorized representative, Attorney Lindsay Favilla Binday, for a permit, ayan na po, and assistance to conduct a peaceful rally along White Plains Avenue, Temple Drive in Quezon City on July 1, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. So bukas ang rally, umaga alas 8 hanggang alas 8 ng gabi. Ito po yung na-secured po na permit ng Iglesia ni Cristo. With the estimated number of participants around 100,000 na attendance. Hindi lang siguro 100,000 darating bukas nito. Milyon po ito, bangag. Tamang-tama, Nyor. Wala ka sa Pilipinas. Bukas kasi si Bongbong, papunta po yan ng pupunta po yan ng... Saan ka, Bong? Papunta, Bong? Pupunta po yan ng Canada. Pagbalik mo, Bong, si Inday Sara na presidente, Bong, ha? Please be informed that this office poses no objections to your proposed activity, provided that the following guidelines shall be strictly observed to with the program held at along White Plains to Temple Drive, Quezon City. Note, total road closure will be undertaken during the duration of the activity. Basta ito na po, no? Nagkaroon na po ng permit. So hanggang bukas yung permit nila. So malamang, siyempre, hingi pa po yan ng panibagong permit. Awards. No? Para gawin na natin isang linggo yan. Or 3 araw. Ayan na po yung malinaw. So, sa mga kababayan po natin, bukas na gusto pong mag-attend ng rally dyan sa Iglesia ni Cristo. Nakasalukuyan po na nangyayari. So, wala nang tulugan ho ito. So, patuloy po na dumadagsa po kasi kahit gabi na. Ayan na ho. Meron na pong permit. Pikat sa inyo mga babonistang tanganista. So tuloy ang laban para sa bayan. Laban lang para sa bayan. O ito. Ito mga kaibigan ko. Dumating po si Senador Alan Peter Cayetano para sumuporta po. Siyempre,
kay Senador Marcolita dahil si Senador Alan Peter Cayetano ay minority leader man yan, hindi po pwedeng pabayaan niya itong si Senador Marcolita. Narito po ang pagdating nila ni Senator Alan Peter Cayetano at ang sigaw ng Iglesia ni Cristo ay We Are One. Ayan na po. Ayan si Senator Alan Peter Cayetano. Mas pinagkakaguluhan pa ng maraming Pilipino kumpara kay Bobo Marcos. We are one ang sigaw. Ayan na. Ulit, walang audio. Sorry Ulit, Ayan na. Ano po sigaw natin? We are one. We are one ang sigaw ng Iglesia ni Cristo. Kaya pag mga pumupunta dyan, we are one. O, hindi na unity. Kasi pag sinabi mong unity, si Bangag maalala mo dyan So we are one. O, lahat tayo ay lumalaban sa korupsyon. Lahat tayo ay susuportahan natin si Marcolita. Lahat tayo suportado ang lahat ng mga Pilipino na nagbubunyag ng siyempre katiwalian laban sa bayan. At kalaban natin ang lahat ng mga kawatan. Pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Yung talumpati ni Senator Alan, pakinggan po natin ng maigi kasi medyo manipis yung audio pero maintindihan po nating lahat ito. Pakinggan po natin. Ayan, we are one. Sigaw po dyan. Dami ng tao dyan We are one. Ayan, medyo hindi marinig yung audience ng yung audio ng audience kasi minimize ko yung ingay kasi hindi maintindihan si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si Senator, Senate President ng mga Pilipino. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo'y namulat, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ng Panginoon, hindi po ba? At pagkatapos po tayong turuan na mahalin ng Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang ating kapwa. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din lang. Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po. Tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba mga kababayan? Amen! Ayan, parami na po yung mga oras na yan. Halos 1 taon na nakalipas. Malapit na po. Ilan linggo na lang po, Sona. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Mahiya ka, Bongbong! Kapal ng mukha ni Bongbong. Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Sa pinto na ni Nagkaroon po Bangag. ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na, minsan po hindi ko natutugunan. Lalo pa ho ang Pangulo.
Kaya nagkapag-asa tayo. At agad kumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Nag-hearing na si Senator Marcoleta. Marcoleta noon. Mm. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hini-hearing na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi. Baka naman makatulong sa atin. Mhm. So nagkaisa kami sa minority nun. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-fix po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming na-expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Mhm. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala Wala na pong sa response. departamento, Mhm. nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Si Martin Romualdez nawala, pati si Bungit, anak ng kagwang. O tuloy. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias kayo. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Mhm. Hindi na po sila nahihiya. Kapal na muka. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. Ayun. February 4 Mhm. February 4 po, ipwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tatak na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag nyong papaitan si Tito Soto. Mhm. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Nako, may bala pa pala. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. O, hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban eh. Mhm. Si So Leandro. baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lokohan. Walang lokohan sa flood control, walang lokohan sa tsa-tsa, walang lokohan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, nung sinabi nung isang witness, eto yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Mhm. Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Mhm. Alam niyo po ba, Lunes yon. Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko na sasabihin kayo sa'yo sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, Si JB nung sinabi yata. niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Mhm. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag.
Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan. Hindi, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangan kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Lander, tuloy natin. Maganda po yung paliwanag, Senator Alan. Po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong. Correct. Dahil sa mga donasyon. Ang dami, pati si Bungit. Putang ina, ilang milyon. Bibigyan ko example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon. Linilugaw. Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? Anak ng kamuti. O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakpo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. Eh, ilang milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon. Oh. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magtataka-haba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." We are one. Sigaw ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Maingay po talaga yan, pero tinanggalan ko lang kasi grabe, hindi masyadong mapakinggan dahil parang ang nipis, no? Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po. 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush? Crispa Toyota o Marcos Aquino? Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko? Mas pogi ka? Ako, Crispa ako, Toyota yung mga kaklase ko. O kaya, wala pang Hinebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Correct. Tama na. Tama na, Nyor. Tama na. Tama na. Diba? Masyado nang inubos yung pera ng bayan. Tama Kaya na. Tama na. Anak ng kamuti. Noong 2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. My God. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building.
First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa. 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan. Wala pang DOH yan. Wala pang Department of Agriculture yan. Wala pang BIR yan. Wala pang LTO yan. Maraming korupsyon sa BIR, pati LTO. Walang smuggling pa yan. Yan, daming smuggling. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Correct. Oh. Hindi pa napag-usapan yan. Kaya nung dumating ang 25 na SONA, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Tama ng pangurakot nyo. Anak ka ng kagwang ka. Huwag ka nang Ano ang bumalik. problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Pinla, tama na, nalalaman na kung sinong Mastermind. Wala na, magpinsang bangag. Tuloy lang, Senator Alan. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control Correct. sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. Trip-trip lang. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo. We are one. We are one. We are one. We are one. Patay ka bangag. Hindi na kami unity. We are one kami bangag. Wala na. Baka Ito na pumayag bagong sigaw po kayo. natin. We are one. Na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Panigurado. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamaan namin. Jinggoy. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo. 20 na lang. Ilan na lang yon? 20 na lang. 20 na lang. Sabi ng ombudsman, maaring 2-3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin. Nasa 13, pwede na nila convict ang impeachable na officer. Hindi, Sara. Kaya yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, Wala na. ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Siyempre, si Desaro Bakit maging sila hindi presidente. sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Ang lakas ng loob ng hinayupak na... Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magpapatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika.
Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. Laban. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Yes, we are one. Tuloy ang rally. Kinggan natin. Kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Walang kulay-kulay. Welcome lahat. Ay na, kumuha na ng damit si Senator Alan Peter Cayetano, may props. Kita mo nyor, may damit nyor. Ayan yung damit. Anong nakalagay dyan sa damit ni Senator Alan Peter Cayetano? Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila. Marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ikaw ay public official at may desisyon ka at question ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Anak ng kagwang. Si Bendalo. Oh, don't bend the law. Sigaw ng mga Iglesia de Cristo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi siya. po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Kailangan mag-imbestiga. Tuloy-tuloy. Kaya nga si Marcolita ginagawa Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayong mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. Yun na nga. Yan na nga ang nangyari. So, kaya po tayo nandito, wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na? Ay, okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahihiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. O, kaya nga, ang nangyayari, yung mahiya naman kayo, kasama si Bangag yun. Wala nang, nga mga walang hiya, yung kakapal ng mukha eh, manhid.
Sipin mo, 1 year na, mag 1 year na, wala pa rin nananagot. Yang si Buying, dapat managot yan. Romualdez, lahat yan, Remulla Brothers. Naku day, pag naging pangulo ka day, pakiuna po itong hinayupak na one bulati na lang, kunin na sana ni Satanas. Anak ng kagwang tumayo pa. Wala mga salot itong mga hinayupak, mga bataan ni Bangag. Kasi siya salot din Tuloy, Senador Alan. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Nako, lalong Ang lumala. katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw umamin ka. Ikaw, magsoli ka. Sila na lang nagtuturo. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng justisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Boom! Tama yan! Ang sabi nyo, nateterwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga nateterwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo nateterwisyo? Oh. Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo nateterwisyo? Wag nyo po kaming, iwanan ko po sa inyo mga kapatid, wag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda, na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos, na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Correct! Si Senator Pia. Si Mangga rin may dahilan. Senator Alan Peter Cayetano, kaya nagkaganito tayo, binudol si Inday Sara O, ayan na po ang nangyayari ngayon mga kababayan ko. Tuloy-tuloy pa rin po ang rally. Gabi na ho ngayon Pero nandyan pa rin po ang maraming Pilipino para sumuporta po sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Ito, last na lang. Pakinggan po natin ang interview ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito po. Made you decide po to come here at EDSA and join the protesters po ngayon? Alam nyo po, mahirap. Kami senador na. But whether you talk of yung magkapatid na Villar na alam naman natin kaliwat kanan yung kaso dahil nga naninindigan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila. Si Senator Padilla tuloy-tuloy ang batikos sa kanya pero nakita nyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato hindi naman niya kailangan magpakita doon but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo, sinasabi, palabas na yung kanyang warrant. Of course, si Senator Jinggoy, kinulong na and he's willing to present evidence na binabargain sa kanya, na lumipat lang siya ng side, hindi siya ikukulong. So, hindi ko nababanggit lahat, narinig niyo yung speech ko kanina. So, kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa, dito sa flood control, nahirapan kami na ang sinasabi maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na ibang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan ba na? What more the ordinary Filipino na yung pagtaas ng gasolina, either nawalan ng trabaho or hindi na nila mahatid yung crops nila. So yung paghihirap nandyan at ang Pilipino is very mapagtiis abang hindi kailangan umangal, hindi aangal. Pero itong after Jinggoy, sinasabi na kay Bongo, palabas na yung ICC warrant. Tapos, plunder for campaign contribution na hindi naman to, na hindi nakinabang in the sense that hindi naman yumaman si Senator Marcoleta doon. So, when I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. So pwedeng sa Facebook yan, pwedeng sa Instagram yan, pwedeng nasa ini-interview nyo, pwedeng nasa schools. And despite all of this, yung day-to-day problems, drugs, violence sa ating mga kabataan, tuloy-tuloy yun. So for people to sacrifice their time, umabsent, magutom, to be here, siguro maliit na bagay na dumating tayo makiisa. Sir, do you find it strange na the case against Senator Marcoleta may be filed a week before the impeachment trial? In a sense, it's strange because for me it's nonsense. But we expected it. Nung February 4, nung una kaming nakatikim ng pag kami naging majority, i-bargain na yung kaso,
So, akala namin totoo yung sinabi nilang wag lang si Loren. Nung ako na umupo at willing silang ipadala ang NBI na armado, not just once but twice sa Senado, tapos nung kitang-kita paano kinulong si Jinggoy, naging reality na sa amin to. So, lahat kami, we're on borrowed time. Pero pinapasa Diyos namin, 40 years of EDSA. Ano ba sabi ni dating Senator Ninoy Aquino? Diba? The Filipino is worth fighting for. Then naging worth dying for because he gave his life. So siguro naman yung konting oras na samahan ko ang mga naninindigan dito is a little inconvenience but it can be. So pasensya na po yung mga nata-traffic but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Have you Correct. spoken to Senator Marcoleta? Pupunta Not na po yet. siya dito. I haven't. Hindi po kayo nag-uusap. Pero hanggang kailan daw po magtatagal itong... Lahat kami no idea. So actually since this morning to different channels nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend na nagsabing you're welcome to come. I think sumagot one si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend paano kami tutulong siya nang sinabi lang padala ng tubig. Sir, meron pa pong ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito. I think so. Sino po, sir? I know Senator Aimee. I don't know the others kasi nga kahapon lang namin nalaman eh. In fact, meron ako isang trip and I was intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman. Ayan na, so kahapon lang nalaman. Thank you guys. Thank you. Dahil nga kahapon lang din gumawa ng kalukuhan itong si Boying Remulla. So malabang ay lalo pa pong hahaba po ang labang ito. So ngayon kasalukuyan po ay may nagaganap pa rin ang rally daan sa EDSA, People Power Monument. Kasama po ang Iglesia ni Cristo, meron na rin mga Duterte diehard supporters. Talagang tuloy-tuloy na po ang labang ito dahil nakasecure na po sila ng permit. So hindi na po ito mapipigilan. So ang mangyayari dito, tuloy-tuloy ang dagsa, tuloy-tuloy ang dagsa. Siguro yung permit kasi na kinuha nila hanggang bukas lang. So hanggang alas 8 ng gabi. So baka gagapangin muli ito na magkaroon muli ng another permit para naman sa susunod na araw sa June 2. Anak ng kamuti, no? Ang mga Pilipino pinapahirapan kahit man lang dito sa kilos protesta, hiningian pa tayo ng permit, samantala itong mga hinayupak na mga magnanakaw sa kaban ng bayan, nung nagnakaw ba kayo? May permit ba kayo? Nagpaalam ba kayo sa maraming Pilipino na magnakaw kayo? Kakapal ng mukha ho ninyo. Samantala itong maraming Pilipino na nandyan ngayon sa rally, ay hindi man ho sila nagnanakaw. O ang gusto lang po nila maglabas ng kanilang mga damdamin at hinanaing dahil po dito sa gobyernong hinayupak na ito na panay lima sa kaban ng bayan eh. Kaya ito nakikita po ninyo ngayon tuloy-tuloy pa rin po ang dagsa ng maraming Pilipino. Sa palagay ko po hindi na po ito mapipigilan sa totoo lang. Madali pong kumalat ang balita na mayroong rally diyan sa EDSA. Madaling araw po nagsidatingan ang mga yan. So yung ibang balita natin, ni Friday pa alam na yung ibang mga kapatid na Iglesia ni Cristo. So mga taga Laguna nagsidagsa dyan. So ngayon, maramdaman talaga ni Bongbong Marcos ang galit ng maraming Pilipino. So yung ibang Iglesia ni Cristo, wala pa dyan lahat sila. So karamihan dyan, halo-halo na po. So hindi lang Iglesia ni Cristo yung meron dyan kasi hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang nakikipaglaban, laban po dito sa mga kurakot. Pati tayo mga ordinaryong Pilipino ay nakikipaglaban din po. At meron din po sa Liwasang Bonifacio. Akala po ninyo ay isa lang ang binyo nito na nagrarally. Baka malingat kanyor. Meron dyan sa EDSA People Power Monument at meron din sa Liwasang Bonifacio. Si Leandro Libesti maaga po pumunta dyan sa nag-ingay sa EDSA People Power Monument. Pero meron din po siyang organisa na rally diyan sa Liwasang Bonifacio na hanggang ngayon ay patuloy rin po ang rally sa Liwasang Bonifacio. Kaso nga lang nakatutok tayo lahat dito sa EDSA People Power Monument kasi nga dito yung dagsa ng napakaraming tao.
At ito yung pinakasentro ng sorpresang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. At nilinaw rin po ng pumunuan ng Iglesia na nagawa po nila ang rallying ito dahil po sumuporta sila kay Senador Marcolita na kakasuhan na ho ni Boyeng Remulla ng plunder dahil lamang doon sa donasyon. Yung donasyon po na yun ay sinabi na po ng Comelec na wala pong nilabag dyan. Kasi nga ho, kung sasabihin nila may nilabag si Senador Marcolita sa donasyon, dahil tumakbo pagka-senador, lahat yan, pati si Panfilo Lacson, Tuta Soto, lalo na si Bongbong Marcos, di ba Bongbong? Nag-donate ng 100 million. Itong si itong sa PCSO, si Mil. Eh di may kaso ka rin plunder ngayon. Yan ang maliwanag na may plunder case kung yun ang pagbabasihan natin. Bakit? Sabi nga daw, pag nag-donate yung isang tao tapos may hiniling kapalit, plunder yan. Si Mil, sa PCSO, nag-donate di umano ng 100 million kay Bongbong Marcos. Ngayon, binigyan ng pwesto. Nasaan? Ayan, nandyan sa PCSO. Yung Department of Agriculture Secretary, si Chu, tama ba? Anong pangalan yung hinayo paki-inchik na yun? Nag-donate din ng milyon-milyon kay Bongbong Marcos yung campaign period. Nasaan ngayon? Hayan, Department of Agriculture Secretary na ni Bungit. Ay putang ina, mga plunder ka din, Bong. Ang dami mong plunder na kaso. Di ba, Buyeng? Putang ina. Eh, dyan tayo eh. Magawa kayo ng kaso-kasuhan labang kay Senador Marcolita, pero pwede po yan magbumerang sa inyo. Di ba ho? Sino pa ba yung mga binibigyan ng posisyon ngayon ng Palacio de Polvoron na nakatulong sa pangangampanya ni kay Bongbong Marcos noong 2022? Napakadami. Nandyan na ngayon, pati si Boyeng Remulla. Di ba Boyeng, nag-donate ka kay Bongbong? So ngayon, anong kapalit? Ayan, posisyon Department of Justice. Ngayon, ombudsman ka. Yung kapatid mo, DILG rin. So putya, talagang may ipinaglalaban. Oh, kumbaga, may hugot, may basihan ang ipinaglalaban ngayon ng Iglesia ni Cristo. Nagkaroon po ngayon sila ng parang konkretong pangahawakan. Kaya nandito kami sa EDSA, walang makakapigil. So ngayon, may permit na, tuloy ang EDSA people, where pa hanggang bukas. Kaya sugod po na tayo mga kapatid sa mga malapit dyan sa EDSA. Kita-kits po tayo, mabuhay po tayo mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa
Bangon ng bayan, Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.